Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang batang may tamang nutrisyon, mas malusog, mas masigla at mas handa sa buhay. Pero paano kung ang plato ng bata ay walang laman? Ano na lang kaya ang kaniyang kinabukasan? Paano rin kung ang mga bata ay naging mapili sa pagkain? Paano na lang rin ang sustansyang kanilang kakailanganin? Sa episode natin ngayong araw sa Experts Opinion, pag-uusapan natin ang isa sa patuloy pa ring suliranin ng Pilipinas, ang malnutrisyon, at tips kung paano nga ba mapapakain ng mga magulang ang kanilang mga chikiting ng mga masusustansyang pagkain. Ika nga nila, health is wealth, at napakahalagang bagay na sa atin mismong tahanan ay magsimula ang ating pagtanggap at maging ang ating pagkatuto na kumain ng mga masusustansyang pagkain. Kaya naman sa episode natin ngayong araw, makakasama natin si Miss Catherine Mandigma, isang registered nutritionist dietitian, upang bigyan tayo ng tips kung paano nga ba natin mapapakain ng healthy foods, gaya na lamang ng gulay at prutas, ang ating mga chikiting sa bahay. Miss Kat, magandang araw po. Welcome po sa ating programang Experts Opinion. So magandang araw din po, Sir Rovic. Ikinagagala ko pong maimbitahan sa Experts Opinion. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Miss Kat, sa nabanggit ko nga po kanina, sa tahanan pa lamang po ay dapat na magsimula na itong practice o pagkatuto ng mga bata na kumain ng mga healthy foods, gaya na lamang ng gulay at prutas. Gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng sapat na nutrisyon habang bata pa lamang po? Ang nutrition po ay actually galing sa salitang Latin na nutrire, which means nourishment. So, ang nutrition is actually the process in which a organism, tayo bilang tao, provides or obtains food for nourishment necessary for health, maintenance, and growth. So, sa amin pong field na nutrition and dietetics, meron po tayong tinatawag na life stage approach, kung saan pinahahalagahan na ang nutritional needs ay nag-iiba sa iba't ibang lifespan ng isang tao. And this approach acknowledges that the different life stages such as infancy, childhood, adolescence, adulthood, and even old age require specific dietary adjustments to support its optimal growth, development, and overall health. At ang mga bata ay isa sa mga nasa vulnerable o mga nasa kategoryang mahihina dahil sila ay susceptible to physical or emotional attack or harm. So sa tanong na kung mahalaga bang pagbigyan ng karampatang pagpapahalaga ang nutrisyon habang bata pa lang, napakamahalaga po dahil sa pag-aaral hindi lang po survival ang nutrition kundi kahit sa cognitive development din po niya. Kapag ang bata po ay malusog at ang kanyang kinakain po ay masustansya, ang mga bata ay mas mabilis matuto, no? Mas magiging produktibo sila at of course mas maa-achieve nila ang kanilang full potential, lalo na yung mga specific dreams na meron ng mga kabataan. Ano po ba ang pwedeng maging epekto kung hindi ito mabigyan pansin po sa kanilang paglaki? Kanina po nabanggit ko po ang salitang stunted, and may mga kabataan po na kapag wasted po, ibang classification naman po ito ng malnutrition. Kapag pinipilit po natin silang ma-revive, na ma-achieve po nila ang kanilang ideal body weight na hindi tama po ang kanilang diet, mas mataas din po ang kanilang tsansa na magkaroon ng NCD or non-communicable diseases when they grow older. Ma'am Kat, sa panahon po kasi natin ngayon, isa pa ring hamon sa mga ordinaryong pamilyang Pinoy ay ang pinansyal o problema sa pinansyal. May mga tips po ba kayo na pwedeng maibigay sa mga magulang na murang pagkain na pwede po nilang ihain sa kanilang hapag para sa kanila pong mga anak? Giving focus sa atin pong mga pamilyang may mga anak at kapos sa budget, marami pong paraan upang sa kahit na maliit na budget ay maging siksik sa sustansya ang diet ng ating pamilya, lalo ng ating mga anak. Actually, mas kakaunti ang budget ay mas may oportunidad na maging creative at maiwasan ang food waste sa bahay. Ito po ay part ng theme din po natin ngayong taon. Mapalad po tayo na kahit mahirap
po ang ating bansa. Ako po ay pinalad na makarating ng iba't ibang first world countries, na napansin ko po na sa Pilipinas tayo po ay pwedeng mamili ng tingi, no, kung saan tayo makakamura. May mga 7-Eleven halimbawa sa Singapore o sa Hong Kong na walang tinging sachet ng kape, pero dito mayroon. May mga tinging asukal, may mga tinging canned goods or mas maliliit na version ng evaporated milk or condensed milk, no. Sa palengke, lalo na tayong mga Pilipino ay mahalaga para sa atin ang interpersonal relationships. Meron tayong tinatawag na suki, kung saan maaari tayong mag-request ng isang guhit ng baboy o isang guhit ng baka kapag nais nating mas maging masustansya ang adobo. Halimbawa, meron na po sa market na mga pineapple chunks na nabibili sa sachet, just 100 grams. At magkano ito? Less than 20 pesos. O kaya naman gusto nating lagyan ng mushroom slices na nasa 22 pesos lang ang 100 grams. Naka-sachet, nakatingi. Ang noodles na may chopped vegetables, pwede na ring maging masustansya sa paglalagay ng 2 to 4 na kutsara ng tinunaw na powdered milk. At may mga iba't ibang brands po tayo ng gatas na nakasachet din po, at pwede rin po natin yung magamit para sa bawat meal ng ating mga anak, ng ating pamilya ay mas pina-healthy. Meron naman po ba kayong tips o mga paraan para mapakain po ng gulay yung mga anak po natin na pihikan, lalo na yung mga ayaw po sa lasa ng gulay? To be practical about it, I've sent a link para sa menu guide ng 2025. I always support the Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, and taon-taon po kasi meron silang menu guide. Many dietitians, when you consult with them, they can actually provide you with an individualized diet. But you have to pay. Pero dahil nasa ganitong programa tayo at nagsiservisyo po tayo sa pangkalahatang Pilipino na hindi naman lahat ay may budget pang doktor, might as well to hire a personal registered dietitian and nutritionist, no. Yung menu guide po ng FNRI DOST ay taon-taon pong inaantayan, no. Ito po ay isa sa mga serbisyo ng FNRI kung saan nakalagay po doon sa menu guide calendar ang ilan sa mga mararaming tips ng masusustansyang pagkain. Ang ganda po ng 2025 version dahil meron po silang theme na tinatawag na dagdag sustansya at iwas tapon. Makikita nyo po ang ilan sa mga creative recipes katulad ng adobo na may albedo o balat ng pomelo. Nakakain ka na ba na sir yung balat ng pomelo, no? Na parang ginawa siyang substitute meat, no? Actually, langkarin po yung unripe jackfruit is actually being used by vegetarians para maging substitute meat nila. In a sense, lasang karne pag tinimplahan ng maigi, but at the same time, our kids are actually eating high fiber diet. Kung ang Korea naman ay may kimchi, ang Pilipinas of course ay may mga burong talong at burong pechay, at makikita rin po dito sa menu guide na merong mga candies na gawa sa balat ng kalamansi, o kaya naman ay mga drinks, no, na kung ayaw naman natin ng masyadong matatamis na nabibili sa sachet, meron tayong kamyas tanglad na may ginger, no. Maaari rin po tayong gumawa ng homemade broth gamit ang mga nilinis na pinagbalatan ng gulay. Pero mayroon po bang substitute? Sapat po ba ang puro gatas na lang po ang iniinom ng bata? O safe din po ba o ligtas itong pag-inom ng vitamins para sa mga bata? Well, it's really ideal to gain all the nutrients on food sources, on the drink, on the 3 main meals and snacks, no. But for me, given the situation, the realistic situation of the country, this will always be the primary recommendation talaga ng mga R&Ds na to ideally have all the varied nutrients, macro and micro, in the diet. But to be true about it, according to the National Nutrition Survey in 2023, the average intake of some of the basic vitamins and minerals that we have, like calcium, vitamin A, and vitamin C, is very low across all age groups. Kaya nakikita
ng mga caregivers that supplementation is a way to make up with the low dietary diversity intake of the children, lalo na yung mga mahihirap po at madalas walang ganang kumain ng mga bata. Mahalaga din po na ang ating mga anak din po ay sumasali sa mga health programs ng government katulad ng Operation Timbang, and of course yung deworming, no? Kasi nagkikipag-compete ang infestated na mga bata with worms kahit pakainin natin sila ng matindi. Sa dating work ko po, inuuna namin ang deworming saka kami mag-e-enroll sa feeding program, no? So to be honest, the Philippines also is among the ASEAN countries which has the lowest intake of fruits and vegetables. Meron kasing pag-aaral way back na sa Pilipinas napakababa rin ng consumption generally ng household ng gulay at prutas. We cannot remove the fact that supplementation is another way where we can ensure that our children receives the optimal nutrition na hindi kayang punan dahil hindi din natin afford bumili ng variety of fruits and vegetables, no? So in short, as long as the vitamin supplement aids in the better health of children and still with the goal of providing a better health diversity of the family, much better. But then again, always for nutritionist dietitian, there is a call for diversity, no? Ano ba ang paborito ng ating mga anak? For example, chicken nuggets. We can make our own chicken nuggets with tokwa, then lagyan ng konting manok, tapos lagyan ng vegetables, and then ang mantika ay hindi uulitin. So, itong mga techniques na to, pwede naman talagang makatulong para mas maging magana ang ating mga anak sa pagkain. Tungo naman po tayo, Ma'am Kat, sa usapin po ng malnutrition dito sa Pilipinas. Sa tingin niyo po ba, gaano na po ito kalala na nararanasan po natin ngayon sa kasalukuyan? Malnutrition in every form is actually a significant threat to human health, no? So, sa Pilipinas po, may tinatawag po tayong double burden of malnutrition. Makikita po natin na napakataas din po, hindi lang ng undernutrition, kundi ng overnutrition po sa atin pong mga kabataan, lalo na po sa mga adults ngayong panahon nito. In the developmental, economic, social, and medical impacts of the global burden of malnutrition are very serious and lasting for individuals at lalo na sa ating mga pamilya, para sa ating komunidad at ganun din po pangkalahatan sa ating bansa. Ma'am Kat, ano po ba sa tingin ninyo yung epektibong feeding practices na makatutulong po sa pag-address po ng malnutrition dito sa Pilipinas? Multi-sectoral kasi ang approach pagdating sa malnutrition. There's no such thing as one approach. But if you want something that is low cost and effective, it's always the influencing the good caring practices of the caregivers. In terms of well-thought diet that would make a huge difference in health, height, and cognitive improvement of children. I had a previous project called PD Hearth, or the Positive Deviance Hearth Project. It's actually a feeding program, but ang kinukuhaan namin ng recipe is yung mga positive deviants. Ibig sabihin ng mga positive deviants, these are caregivers in the same community with the same income. Ibig sabihin pare-pareho silang mahihirap, pero yung mga anak nila well-nourished, no? Pare-pareho ng trabaho yung mga mister nila, pero bakit itong mga batang to well-nourished, pero yung mga kapitbahay ay hindi? So, very low cost siya kasi when household income and wealth status are the same, lamang ang mga batang may masustansyang pagkain ang pinapakain ng kanilang mga magulang kaysa sa mga batang hindi alam ng mga magulang kung ano dapat ipakain. So, simple lang naman po ang payo ko lagi sa mga magulang. Kung nais nating mahikayat ang ating mga anak na kumain ng gulay, tayo po ang unang mag-demonstrate, no? Marami po akong mga nakausap ng mga magulang na pinipilit kumain ng mga anak ng gulay at prutas, pero pag tinanong nyo po sila, kung kumakain sila,
hindi po talaga umiimik, no? Mahirap po talagang magkaroon ng behavior change ang ating mga anak kahit pa sabihin natin nasa face sila ng pagiging picky eater kung ang sariling mga magulang naman po ay picky or hindi po ganun kalawig ang kasanayan kung paano po mag-prepare ng masusustansyang pagkain. May mga hakbang po ba yung pamahalaan o kahit yung mga local government units natin? Kasama po kayo ng mga programa upang matiyak po na may sapat na nutrisyon ng mga bata? Siguro titignan ko na lang po kung ano po ang iba't ibang kutsara na nakapaloob sa National Nutrition Council na logo. Mapapansin po ninyo na ang NNC, ang logo po niya ay pumapaikot po na kutsara, iba't ibang kutsara. And ang NNC po is the country's highest policy making and coordinating body on nutrition. Yun po ang kanyang primary goal, ang kanyang mandate. The Council works towards addressing in hunger and all forms of malnutrition throughout the formulation and coordination of policies and strategies in nutrition. May mga kasama po siya sa kanyang council. Hindi lang siya NNC. Ang NNC ay secretariat lamang. Una, ang Department of Health, DILG, DA, DBM, DepEd, DTI, DSWD, NEDA at dalawang private sector. Yung dalawang private sector po na alam ko so far ay ang PhilCan or Philippine Coalition on Nutrition and Philippine Legislators Committee on Pop and Development or PLCPD. Siguro huli na lang po, Ma'am Kat, may mensahe na lang po ba kayo sa publiko, especially po sa mga magulang, para po sa tama at angkop na pagbibigay po ng pagkain para sa kanilang kids? Even if there is what you call food poor, we can always be creative and be well informed on how to scale up our skills to ensure that our family is always enjoying a healthy meal with us. Maganda rin na pati ang mga bata po ay matuto na mag-enjoy mag-prepare ng kanilang pagkain, no? Kasi the moment that they realize na ito pala yung paghanda ng chicken na sa ina-enjoy ko na chicken tinola ni mama, no, they would get to have more appreciation with the connection of the food that they have with their overall health. The Food and Nutrition Research Institute released what we call Pinggang Pinoy. That is also based on life stages. Meron sa mga pregnant mothers, meron po sa mga bata, meron sa mga senior citizen, meron sa mga adults. Nakalagay din po kung gaano karami ang carbohydrate part, fruit part, vegetable part, and of course our milk or water as beverage source din po. So it's important po that we also follow the National Nutrition Council's guide na tinatawag nating 10 Kumain-ments, no? 10 nutritional guidelines for Filipinos. So ayun lamang po ang aking mga tips. Ayan, maraming salamat po Miss Kat sa pagbibigay po sa amin ng tips, lalo na sa mga magulang and soon to be parents na rin po, para matiyak na mabigyan po nila ng sapat na nutrisyon ang kanilang mga anak habang po sila ay lumalaki. And of course, for giving us light sa issue ng malnutrition sa Pilipinas na atin pong nararanasan. Once again, thank you so much Miss Catherine Mandigma, our registered nutritionist dietitian. Thank you so much po. Ang kalusugan ay tunay na ating kayamanan, lalo na sa mga kabataan. Ito ang ika nga sandata nila sa pagsabak sa mundo habang sila ay lumalaki. Kung kaya mahalaga na sa ating mga tahanan pa lamang, magsimula na ang tamang pagpapakain, lalo na ng mga masusustansyang pagkain. Kaya sa pagtatapos ng episode na ito, naway baon natin ang mga kaalamang ibinahagi ng ating eksperto, lalo na sa mga magulang at soon-to-be parents na rin, na hindi lang basta lumaking malusog o busog ang ating mga anak, kundi magkaroon din sila ng sapat na nutrisyon. Muli, ako po ang inyong host, Rovic Manuel, patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, kasama pa rin ang ating mga eksperto, dito lang sa Experts Opinion.